Hey, Sol! Good morning, Sol. Good morning, Logan. Okay, kalalabas ko lang ng bahay. Lalapitan ko si Sol. Titignan ko kung ano ng reaction niya sa akin. Hindi ako lalapit sobra. Dito lang muna ako sa distansya. Ayan, kanya kalayo. Titignan ko lang kung anong reaction niya. Kung accepting na ba siya sa akin. Kasi kagabi kahit pinapakain ko siya, nag-growl pa rin siya sa akin eh. Siya ay defensive pa. Siya ay nagpapakita pa ng fear aggression. Kaya nag-growl pa siya. Ngayon, di ko alam kung ano tumatakbo sa isip niya. Anong palagay niyong tumatakbo sa isip niya, guys? Niisip na niya siguro na ako ang source ng pagkain niya, no? Maaring niisip niya na familiar na yung mukha ko sa kanya. Oh, kita niyo ba sa mga mata niya kung anong sinasabi niya? Iniisip niya na ano kaya ang gagawin ko ngayon sa kanya, kung lalapit ba ako o hindi. Tignan natin maging reaction naman niya kung lalapit ako sa kanya hanggang doon sa may harapan ng cage niya. Nag-growl. Oo. Sige. Kasi in-approach ko siya ng direkta, nakaharap ako sa kanya. In-approach ko siya ng frontal approach, nakaharap. Pasensya nga pala, may pumutok yata na ugat sa mata ko. Nakita ko lang kagabi. Okay, matakot. Ganyan lang yan. After 1 week, magki-clear yan. So, in-approach ko siya directly, kaya ganun ang naging reaction niya. Subukan ko naman mag-approach ng naka-sideways. Ka-sideways lang ako na ganito. Okay, kapag lalapit kayo sa isang aggressive dog na ganito, kung direct approach kayo ganon, tapos nakatingin kayo sa mata niya, he will see it as a challenge. So, na-intimidate siya sa approach ko sa kanya. Huwag yung gagawin yon kung gusto ninyo na yung dog na aggressive ay hindi mag-react negatively against you. Tinignan ko lang kung ano magiging reaction ni Sol para makita ko kung nabawasan na yung aggression niya hindi. And apparently, nabawasan naman very little and hindi siya obvious. Ano, papakainin kita, Sol. Lalapitan ko yung ano niya. Pakainin kita? Gusto mo? Ayun. Parang nung pinapakita ko na papakainin ko siya. Ano, papakainin ko siya? Hindi na siya nagpakita ng aggression. Ano? Kain tayo? Ha? Gusto mo? Oo, yun. Oh, nagpapakita siya yung interest, no? Gusto niya SDN. SDN, gusto mo? Oo. Patatabain natin ito si Sol. Ano? Medyo siguro ang food niya dun sa pinanggalingan niya, baka puro carbohydrates lang, baka puro grains lang, or baka talagang kapos sa volume. So, ang gagawin natin, bobombahin natin si Sol ng SDN. O, yan, kung nakikita niya, napapakainin ko siya, hindi na siya nag-growl, oh. Oo, kasi nasasapawan ng desire niya for food, yung desire niya to protect himself. And naninegate yung naiisip niya sa akin na threat, sa naiisip niya sa akin as a resource provider. Food provider na ako sa kanya. Ano, Sol? Yan ang gusto kong gawin sa kanya ngayon para mapaamo natin siya. Ate, anong itsura ng tae ni Sol? Wala pa eh. Kanina? Wala pang tae yun? Sige. Hide ka muna sa pants mo. So, kung wala pa siyang dumi kanina, ibig sabihin, ang lakas ng absorption ng katawan niya, lakas ng dinigest niya, kasi kung pinakain din niya kahapon ng hapon, saka ng isang araw, dapat, from the time that he was here until now, ay tumain na siya. So, mataas kasi yung digestibility ng SDN42 eh. So, mataas yung digestibility, tapos ang taas din ng digestion ng katawan niya. So, bibigyan natin siya ulit ngayon. Hihintayin natin dumumi. And I'm sure compact na compact yun kasi mukhang kailangan ng katawan niya. So, if this is 200 grams, subukan ko naman na bigyan siya ng dalawang ganito.
this morning. Tignan natin kung ano mangyayari. Of course, SDN 42. Ito yung 15 kilogram bag natin. Okay. Ito na, Sol. Pasensya ka na, Logan, ha? Ikaw, one meal a day ka. Wala ka namang problema. Taba mo. Sige. Sol, meron akong gift sa'yo. Good boy. Very good. Napapakita siyang interest, which is very, very good. Kung siya nag-growl, lagyan natin ng konting water para hindi siya mabilaukan kagaya kagabi. So para na sa mga ano na to, 350, 400 grams. Tansyahan lang tayo. Kapag ka mag-overfeed naman, maaaring lalambot yung poop niya. Pero dahil hindi nga siya nagpo-poop agad ngayon, tignan natin kung ano mangyayari. Kung magda-diarrhea or ma-absorb naman niya na maayos. Okay. Mukhang gutom na gutom naman siya, oh. Tignan niyo, oh. Tingnan niyo yung leaking niya sa bibig niya. Lalaway siya. Gusto mo, Sol? Ha? Nagsasalivate na siya. Come here, Sol. Yan. So, siya lalapit. Very good. It's okay. Sige lang. Ayun. Very good. Sige. Overfeed natin si Sol. Yan, oh. Siyempre, kapag maganda ang nutrition ng aso, mabilis din mag-heal yung mga sugat niya sa tenga niya, no? In-ear crop yan. May magtatanong kung anong nangyari sa tenga. Ear crop po yan. Ibig sabihin, pinutol yung tenga. Hopefully, ginawa naman ito sa veterinarian office. Kasi, ina-anesthesia yan. Ayun, no? So, kahit basa yung kinakain niya, medyo nasisinok-sinok pa siya. Yun. And hopefully nga, yung mga garapatan niya sa katawan, kung may na-introduce man yun na Ehrlichia or Babesia or iba pang rickettsia ng mga blood parasites, maagapan natin kung sakali. Take note yung kanyang hip bones, nakalawit, nakalabas yung kanyang spine, and yung ribs. Medyo nabawasan na yan kasi nasa mga 5 days na ito sa Manalo Canine. Dumating siya nung weekend. Tama ba? Weekend nga ba yun? Ay hindi pala weekend yun. Basta mga basta mga ganun siya. 5 days na siya sa atin. Kumakain na siya ng SDN doon sa Manalo Canine. And dumating siya dito sa bahay kahapon. Tingnan natin, overfeed natin to si Sol. Lagay ko ng konti yung paa ko dito para masanay siya sa presensya ko na mas malapit sa kanya. Uunti-untiin ko lang to, guys, para hindi mabigla yung relationship namin. Very good, Sol! Ginagamit ko yung pangalan niya tsaka yung words na very good para mag-connect sa isip niya na yung very good at tsaka yung Sol, yun yung mga keywords natin, ay magre-represent yung dalawang words na yon or tatlong words na yon ng pleasure or reward sa kanya. Very good. Good boy. So reward ang food in general, 'di ba? Kasi food driven ito, mga gutom na gutom siya, talagang mataas yung desire niya for food. So food is a reward for this guy. And kino-connect ko yon sa word na good boy. Lagi mo sasabihin sa aso na good boy habang kumakain siya para may connect niya yung good boy sa food. Pati yung pangalan niya. Good boy, Sol. Good boy, Sol. Very good boy, Sol. Yan. Good boy. And itataas niyo yung frequency ng boses ninyo. Kung ang boses ninyo ay normally malalim, kagaya ng hello, good boy, Sol. Medyo yan. Nakaka-alarma sa aso yon, medyo threat yon. Kaya tataasan nyo yung boses nyo. Good boy, Sol. Very good. Yan, good boy. Good boy. Nagluluha si Sol, ah. Yung kaliwang mata niya, napansin ko, parang may yellow. Nagmumuta. It's either may infections ito.
Maaring may mga infections ito or parasites. So, hindi ko lang sure kung diniworm na nila ito doon sa site, sa Manalo Canine. Kung hindi, ay kailangan i-deworm ito. Baka meron itong mga worms, lalo na pag nagbumutang ganyan. Could be a sign of worms, stress. So, dito, halos wala naman siyang stress dito. Hopefully, hindi naman siya binubuli or hinaharas ni Logan. Ayan, oh. Ubus niya kaagad, oh. Konti na lang, oh. Very good, Sol. Siyempre, ang magic ng SDN is talagang animal meats yan. Dehydrated meats yan na halos walang ibang laman ng SDN kundi puro karne na dehydrated, no? Kaya concentrated yan. Kaya lahat ng immune system niya, yung muscles niya, buto niya, magbe-benefit dyan sa SDN therapy natin. Kapag yung mga dogs na dumadating dito sa amin na mapapayat, ang bilis nila mag-recover kapag naka-SDN 42 lalo. At sobrang bilis mag-recover kasi pagka less than 40% kasi ang protein ng pinapakain ninyo, ay merong muscle degeneration pagka ganon. So, SDN is 42%. So, walang problema. So, magbe-build na ulit yung muscles ni Sol at saka yung kapal ng buto niya dahil maganda yung nutrition niya. Yun ang kailangan yung protein. At saka hindi lang basta protein, dapat maganda yung range ng amino acids na galing sa animals, hindi galing sa plants. Kasi marami mga dog foods, ang mga proteins nila halos puro plant-based. Galing sa soya, galing sa corn. Kaya medyo nakukulangan din yung katawan ng aso kahit mataas ang protein nila daw. Pero itong SDN, sigurado ito. Ubos! Very good. Gusto mo pa, Sol? Lapitan ko si Sol dito. Gusto mo pa? O, yan. Paamoy ko yung kamay ko. Hindi na siya nag-growl. Pero hindi naman natin siya bibiglain. Very good, Sol. Very good. Titignan niya yung kamay ko. Nilagay ko dito sa ibabaw. Nag-growl ulit. So, okay, Sol. Very good. Sige. Higa na, higa na. Kung stress na stress siya, pagkatapos niya kumain, gusto na niya humiga. Okay, it could be, dahil molosser type dogs ito, mga mabibigat na mga aso, gusto lang lagi nakahiga, nakaupo. Hindi kagaya ng mga Belgian, kagaya ito si Logan, no? Lalo na pag nung bata pa si Logan, takbo lang ng takbo, lakad ng lakad, ikot ng ikot. Pero itong mga molosser type dogs, kagaya nitong Cane Corso, ayan, lalakad-lakad din naman sila, tatakbo din, pero pabugso-bugso lang. Ayan, nakabukas naman yung gate niya, hindi naman siya nagtatangkang lumabas. Number one, either dahil nga sa fear niya, hindi siya sanay lumabas ng cage, maaari. Pangalawa, maaaring ang mas gugustuhin na niya na nasa isang quiet place siya. Nagre-recover pa kasi yung katawan niya. Yun lang muna guys ang vlog natin, no? Mamaya ako nabalikan si Sol. Hayaan ko muna siya mag-digest. Ayan. So it's very important din yung dog ninyo kapag kumain ng aso, hayaan niyo siya magpahinga. Huwag niyong i-exercise kagad. Hayaan niyo muna mag-digest yung katawan. Mag-digest ng food na kinain niya. Ayan, so pagka nagpakain kayo ng dog ninyo, dapat sa mga time na magpapahinga na siya. Okay, para maganda yung digestion ng nutrients ng food niya. Ayun, kita nyo yung mga buto niya sa likod. Lawit-lawit yung mga buto. Oo, kawawa naman itong si Sol. So, this is his second day dito sa akin, sa bahay. Second day ito, March 28, 2025. Sinisilip ko rin si Sol nang wala siya sa tabi ko. Ayan, galing ako dito sa loob ng bahay. Ganyan lang siya. Nakahiga lang, tumitingin, nag-o-observe.